Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 831 hanggang Kabanata 840. Kabanata 831. Tumango si Spectre habang nagsasalita. Pagkaraan ng ilang sandali, binisita ni James si Timothy. Sinulyapan ni Timothy si James bago niya inilipat ang tingin at hindi pinansin si James. Narito ako ngayon para sabihin sa iyo ang isang bagay, simula ni James habang nanatili ang tingin niya kay Timothy. Mas mabuti kung itigil mo na ang lahat ng iniisip mong balikan. Ang Kingston Clan, Prince Skyhall, ang pamilyang Wilson at ang Eagle Clan ay pawang napabagsak sa loob lamang ng isang gabi. Patay na ang lahat ng kanilang mga amo at pinuno. Ang mga natitira ay hindi sapat na kasanayan kaya tumakas sila sa Eastfield kagabi. Ano? Nagulat si Timothy. Sinasabi mo na ang parehong malalaking angkan Kingston Hall at Eagle Clan kasama ang pamilyang Wilson at Prince Skyhall ay nawasak. Tumango si James. Inimbestigahan namin ang bagay at natuklasan iyon ang nasa likod ng kanilang huling pagbagsak. Nagtulungan ng 4 na kapangyarihang ito sa pagkidnapanak na babae ni nagpunta sa Blaze Mountain mag-isa at ang landas na kanyang tinahak ay puno ng mga bangkay. Naging sanhi ito ng pagkawala ng lahat ng 4 na kapangyarihan mula sa Eastfield. Pumunta siya mag-isa. Imposible. Imposible iyon. Paano siya magiging napakalakas? Hindi siya Diyos ng digmaan. Mariing umiling si Timothy. Ang iniisip lang niya nitong nakaraang 2 araw ay kung paano siya makakabalik at wakasan siya minsan at para sa lahat. Kung totoo ang sinabi ng kanyang ama, hindi ba ibig sabihin noon ay hindi na siya makakaganti? Kahit hindi siya God of War, kayang makipaglaban sa kanila. Nakakatakot talaga ang ganyang tao. Napangiti ng mapait si James at pinayuhan, Timothy, alam kong galit na galit ka sa kanya pero wala kang magagawa. Ilang beses na kitang hinikayat na kaibiganin at hindi siya nagkasala, gayon may ang aking mga salita ay nahulog sa mga bingi. Hindi ba dapat pag-isipan mo ang dahilan kung bakit ka nasa ganitong sitwasyon ngayon? Habang napapansin niyang nanatiling tahimik si Timothy. Nagpatuloy si James, sa tingin mo ba ay sinasadya kong isuko ang pagkuha ng hustisya para sa iyo? Hindi ako natatakot, ngunit kailangan kong timbangin ang lahat sa buhay. Kung talagang naghahangad kami ng paghihiganti, ang buong pamilya Drake ay magiging kasangkot. Sa oras na yon, hindi ka namin magagawang ipaghiganti. Hindi yon naghihiganti, pupunta yan sa isang suicide mission. Bukod doon, bakit mo sinubukang samantalahin si Selena? Patay ka na sana kung naging iba ka, naging mabait ka para mapanatili kang buhay. Naiintindihan ko, Ama. Sa huli ay pumayag si Timothy at tumango. Ay talagang masyadong malakas. Sino ang nakakaalam na may tatago niya ang kanyang tunay na kapangyarihan? Ngayon, nasira niya ang 3 angka ng sabay-sabay at 2 sa mga angka na iyon ay talagang malaki. Ang mga nakatagong kapangyarihan sa Eastfield ay magiging mas maingat sa hinaharap. Tumango si James. Tama iyan. Hindi kami nangahas na sakta ng Kingston Hall at Eagle Clan noon dahil sila ang may mataas na kamay, isang mas mataas na gilid kaysa sa amin, ngunit ang mga bagay ay nagbago na ngayon. Dahil wala na ang parehong mga angkan, ang ibang mga angkan ay hindi na maikukumpara sa mga first class na aristokratikong pamilya. Wala na tayong dapat katakutan pa sa hinaharap. Magiging maayos kami hanggat hindi namin sinasaktan ng mga makapangyarihang tao ang mga Diyos ng digmaan. Medyo gabi na. Magpahinga ka ng maaga. Napabuntong hininga si James nang makita niyang nalalanda si Timothy sa harapan niya at bumaba. Alam niyang hindi maaaring magbitiw ang kanyang anak sa pagtatapos na ito, ngunit ano pa ang magagawa nila? Ang kapangyarihan niya ay higit na higit kaysa sa una nilang naisip. Kabanata 832. Nakakatakot. Masyadong nakakatakot. Lahat ng 4 na kapangyarihan ay nawasak sa magdamag. Nagulat din ang amo ng pamilya George. Tumingin siya kay Sharon na nakaupo sa harap niya at sinabing, Sharon, alam mo ba ang resulta ng ating investigasyon? Ang pagsira sa 4 na kapangyarihang ito ay ginawa ng isang tao. Malaki ang posibilidad na ginawa niya ito ng mag-isa. Paano ito posible? Isang tao. Sinasabi mo ba sa akin na isang tao ang gumawa ng lahat ng iyon? Nanlaki ang mga mata ni Sharon habang pinagmamasdan ang pagtataka ng ama.
Tumanggo ang amo ng pamilya George. Oo, at ang taong ito ay walang iba kundi. Paano ito posible? Imposible yan. Hindi makapaniwala si Sharon sa kanyang narinig. Habang ay medyo malakas, hindi siya maaaring maging ganoon kalakas. Ang mga masters ng Kingston Hall ay may kapangyarihang maihahambing sa Kings of War, ano pa ang mga masters ng iba pang kapangyarihan. Sa tingin ko, bukod sa mga Gods of War o 8-star King of Wars tulad ni Skylar Celestino, walang makakapamahalan ito. Maging si Skylar Celestino ay masasaktan kung napapaligiran siya ng napakaraming tao at nakapatay ng napakaraming. Nasaktan siya, biglang tumayo si Sharon. Pare, sigurado ka ba na ang investigasyon ay nagpakita ng malaking posibilidad na iyon? Oo. May kumidnap sa kanyang anak noong hapong iyon at umalis kaagad sa lungsod, sagot ng amo ng pamilya George. Masama yan. Kahit na ay buhay, siya ay dapat na nasugatan. Kailangan ko siyang puntahan. Sabik na sabik si Sharon at tumakbo palabas ng villa. Ito, mapait na tumawa ang Panginoon ng pamilya George nang makita niyang tumatakbo palabas si Sharon. Nakalimutan na ba ng babaeng ito ay isang doktor na gumagawa ng milagro? Pinagaling ka niya kaya tama lang na maging okay siya, hindi ba? Siya ay napabuntong hininga. Sadly, ito ay unrequited love. Napakaswerte namin kung mapapangasawa ng anak ko ang isang katulad niya. At ang iba ay kumakain ng may pumasok na matanda. Mukhang dumating ako sa tamang oras. Ako ay biniyayaan ng ilang masasarap na pagkain. Hari ng digmaan Celestino. Napatayo sa tuwa sina Andrew at Fiona nang makitang dumating sa kanilang tirahan ng 8-star King of War na si Skylar Celestino. Nako, narito ang isang marangal na panauhin. Mabilis maghanda ng mga kagamitan para sa hari ng digmaan na si Celestino. Labis na kinilig si Andrew. Siya ay isang 8-star King of War, isang taong makukuha ang lahat ng gusto niya at dumating siya bilang kanilang panauhin. Nagkataon na napadaan ako kaya naisipan kong huminto para uminom. Tumawa si Skylar at umupo sa tabi. Kamusta na ang lahat? Kontento ka pa ba sa mga bodyguard na pinakilala ko sa'yo? Alam ni Skylar ang siyang nagwasak sa lahat ng 4 na kapangyarihan. Naniwala din siya ay hindi makakaranas ng mga pinsala kahit na siya ay nag-iisa noong siya ay nakipaglaban sa gayong mga puwersa. Nasiyahan. I'm very satisfied with them, especially with Elaine, na malapit ng maging asawa ni Ben Pim, sinundan ng tawa. Kabanata 833. Napaawang ang sulok ng bibig ni Skylar nang nagsiwalat ng balita. Tutal, alagad niya si Elaine. Kinampes niya ang kanyang hita at iritadong komento, what the hell? Bakit hindi ito sinabi ni Elaine sa akin? Iyan ay walang galang, ako ang kanyang amo. Ano? Disipulo mo si Elaine. Labis na natuwa si Fiona nang marinig ang isang kaaya-ayang katotohanan. Kapag pakasalan ni Ben si Elaine, mayangat kaya nila ang kanilang katayuan sa pamilya sa master-disciple relationship ni Elaine at Skylar. Kung may nangyari man, hindi pwedeng baliwalain lang ni Skylar, no? Sa kasamaang palad, sina Elaine at Ben ay wala sa mesa at sa halip ay nasa kanilang internet cafe. Buti sana kung nandito sila. Maaaring makibahagi si Ben ng 1 o 2 inumin kay Skylar at pagbutihin ang kanilang relasyon. Tama iyan. Dapat sinabi sa akin ng babaeng iyon. Masayang sabi ni Skylar. Kung hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito, malamang na malaman ko lang sa araw ng kanilang kasal. Halika, uminom ka. Inom tayo. Tumawa, kinuha ang bote ng red wine sa harap niya at nagsali ng alak para kay Skylar. Nako, paano mo ako mabubuhos ng alak? Nagulat si Skylar dahil ang Supreme Warrior ang nasa harapan niya. Walang kwenta niyang sinabi. Dapat ako ang nagbuhos ng alak para sa iyo. Sa sandaling sinabi niya iyon. Napagtanto niyang nakagawa siya ng isang nakamamatay na pagkakamali, itinago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at walang sino man sa mesa, kabilang si Selena, ang nakakaalam na siya ang Supreme Warrior. Si Skylar ay nagbigay ng isang nakakahiyang ngiti nang makita siya ng mga kakaibang tingin at mahina niyang ipinaliwanag, ibig kong sabihin kaya ko ito sa aking sarili. Tiyak na magagawa ko ito sa aking sarili dahil gusto kong magbuhos ng sarili kong alak. Masyado kayong mapagbigay. Pamilya ang mga taong nagiinuman at walang pagkakaiba sa pagitan namin. Hindi mo rin dapat problemayan ang sarili mo. Sa wakas ay napagtanto ni Fiona at ng iba pa ang nangyari.
Masyadong nakakabigla para sa kanila ang sinabi ni Skyler. Bakit nila naramdaman ni Yun ay mas malakas kaysa sa kanya hanggang sa punto na ang isang 8-star King of War ay kailangang buhusan ng alak? Ang sinabi ng matandang ito ay masyadong parang natahimik sa nangyari. Buti na lang sumama si Skyler sa kanila at uminom, pero bakit kailangan niyang magsabi ng ganoon? Ngumiti ng nakakahiya at nag-alok, hindi uobra yan. Kahit na hindi namin isaalang-alang ang iyong katayuan bilang hari ng digmaan, dapat kitang ituring na mas matanda sa iyong edad. Hindi ba dapat ako ang magpupuno ng wine glass mo? Agad namang tumugon si Skyler ng isang ngiti. Ay, pero syempre, napaka-humble mo, anak ko. Halika, sabay tayong uminom. Syempre. Halika, inom tayo. Tuwang-tuwa si Fiona at ang iba pa. Sumama rin sa toast si Joanne na bihira uminom. Kung tutuusin, masama ang hindi parangalan ng 8-star King of War. Ang huling inaasahan ng lahat ay ang pagpasok ni Sharon sa mismong sandaling iyon. Maayos ba ang lahat? Ayos ka lang ba? Alam ng mga nagbabantay sa pinto na siya iyon's friend, kaya pinapasok nila siya at ang kanyang mga bodyguard nang hindi nagpapaalam sa iba. Agad namang nagmadaling pumunta si Sharon at pinasadahan ng mga kamay niya ang buong katawan niya. Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang sabi ni Sharon. Nasaktan ka ba? Ay lubos na naguguluhan, ang daming nakatingin sa kanya. Well, walang nangyari, dumating agad na sagot ni Miss Sharon, hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ba ako mukhang okay? Agad namang nagpahinga si Sharon pagkatapos tugon ni Talaga? Thank goodness ayos ka lang. Natakot ako nang marinig kong sinabi ng tatay ko na binaligtad mo ang Kingston Hall, Green Sky Hall at ang iba pang makapangyarihang angkan. Akala ko masasaktan ka kapag ikaw lang ang pumatay ng napakaraming tao. Noon lang niya napagmasdan si Selena na nasa gilid niya at napagtanto niyang sobra-sobra na ang ginawa niya. Napangiti siya ng nakakahiya at namula. Kabanata 834. Ano? Tili ni Fiona nang marinig ang sinabi ni Sharon. Paano ito posible? Miss Sharon, may pinaghalo ka ba dito? Ang 4 na makapangyarihang angkan na may sangkawan ng mga lalaki kasama ang pamilyang Wilson ay binawi ni nakatayo, natulala at nabigla. Kung hahayaan niyang ituloy ni Sharon ang bibig niya, siguradong malalantad ang pagkakakilanlan niya. Kumunat ang noo ni Sharon at sinabing may walang aktwal na ebidensya, kaya sa tingin ko. Sinabi sa akin ng aking ama ang tungkol dito. Natatawa at mahinahong sinabi, nagpapasalamat ako sa iyong pagmamalasakit, Miss Sharon, ngunit tiyak na nagkamali ka rito. Paano ko makakamit ang gayong tagumpay? Ang tanging tao dito na makakagawa niyan ay si Skyler Celestino lamang. Isang 8-star King of War. Agad niyang iniba ang usapan habang nagsasalita, Nilusin mo, magdala ka ng mga gamit para kay Miss Sharon. Dahil nandito ka, kumain ka at uminom sa amin. Napangiti si Sharon. Nako, andito rin si King of War Celestino. Kung iyon ang kaso, tatanggapin ko ito ng may malaking karangalan. Sigurado yan, Miss Sharon. Huwag mag-alinlangan sa susunod na gusto mong pumunta. Pretuhin mo lang ang lugar na ito na parang sa iyo. Okay, labis na nasiyahan si Fiona sa sandaling iyon. Kahit na iniisip niya kung ano ang nangyari nang bumisita sa kanila ang mahahalagang tao tulad ng King of War na sina Skyler Celestino at Sharon George sa kanilang tirahan. Talaga. Tapos pupunta talaga ako at tatambay kapag libre ako. Natawa si Sharon at palihim na sinulyapan pulang-pula ang mukha niya dahil sa hiya. Malaki ang pag-asa ni Fiona magpapakasal kay Sharon dahil ang kanilang pamilya ay magkakamal ng yaman mula sa kanilang kasal. Sa kasamaang palad, ang hamak na iyon ay tumangging sumunod sa kanya at si Fiona ay nawala ng masabi sa katotohanan. Hindi siya makatali and force him to get married, right? Inaasahan lang iyon ni Fiona at mas magiging malapit si Sharon pagkatapos ng pagkikita ng isa't isa. Kakaiba iyan. Kung hindi naman sino kaya ito? Masyadong malakas ang taong ito. Nobody anticipated that Sharon would whisper to herself after she sat her day down. Sino ang nagmamalasakit sa kung sino ang taong iyon? Tiyak na hindi, wika ni Fiona sa mga sandaling iyon. Ay medyo malakas at hindi siya papawisan kung lalaban siya ng 10 hanggang 20 tao ng sabay-sabay, ngunit imposibleng makapatay siya ng ilang daan o libu-libong tao. Paano siya magiging ganoon kalakas?
Kung siya ay napakalakas, siya ay magiging isang 7 o 8 bituin na hari ng digmaan, hindi ba? Hindi ba't nangangahulugan iyon na wala na tayong dapat alalahanin tungkol sa anumang bagay sa ating buhay? Sadyang sumingit, tama. How I wish na ako yun. Ang sarap kaya kung ganoon ako kalakas. Sa kasamaang palad, ang ganoong klaseng tao lang ang kaya kong sambahin. Halika na, huwag na nating problemayan ang sarili natin tungkol sa taong ito. Sa palagay ko, ang taong ito ay dapat na isang kabayanihan, matatag na karakter, at maaring isa rin siyang master mula sa ibang lungsod. Pagkatapos ng lahat, ang Kingston Hall, Prince Sky Hall, at Eagle Clan ay mga nakatagong kapangyarihan, kaya't maaari lamang silang makasakit ng maraming tao at nagkaroon ng maraming kaaway. Sa pagkakataong ito, tiyak na nasaktan nila ang isang tao na hindi nila kayang gawin, kaya nagre-resulta sa kanilang huling pagbagsak, komento ni Skyler habang tinutulungan niya, makinis na bagay. Napakaraming maliliit at malalaking kapangyarihan sa mundong ito. Normal para sa mga kapangyarihan na lumago at para sa ilan ay mawala. Normal na pangyayari, walang bago. Oo, tama iyan. Halika, magsaya tayong lahat sa ating mga inumin. Maswerte tayo na binisita tayo ni King of War Celestino at kasama tayong umiinom dito sa bahay natin. Itinaas ang kanyang baso ng alak at nagsimulang uminom muli ang lahat. Ilang baso pa lang ay nagtanong na si Skyler, by the way, how's the preparation for Miss Selena's birthday party? 6 na araw na lang ang natitira. Tiyak na dadalo ako para uminom o 2. Nakahanda na ang lahat. Tinatanggap namin si King of War Celestino kung makakadalo ka sa party. Pumiti. Kabanata 835. Ay nako. Ang galing. Napangiti si Fiona nang marinig ang komento ni Skyler. Hari ng digmaan Celestino, tapat ako sa iyo. Si Cecilia Taylor ng pamilyang Taylor ay ikakasal din kay Kelly Gold ng pamilyang Gold sa araw na iyon. Naipadala na nila ang mga imbitasyon at natatakot ako na pipiliin ng lahat na dumalo sa kanilang kasal sa halip na pumunta sa aming party. At paano ito posible? Kahit na ang lahat ay dumalo sa kasal ni Kelly at Cecilia, hindi ko sila bibigyan ng anumang mukha. Tiyak na dadalo ako sa birthday party ay nag-host para kay Selena. Pagkatapos ng lahat, gusto ko ang batang ito. Tumawa si Skyler. Ang gusto niyang sabihin ay dadalo sa birthday party ang lahat ng Majors, Kings of War, at kahit na ang Gods of War, inihanda para kay Selena. Ako rin. Dadalo talaga ako sa birthday party ni Sister Selena. Nakangiting idineklara ni Sharon ang kanyang desisyon. Maraming salamat sa inyong dalawa. Nag-aalala ako na walang pupunta sa party at nakakahiya iyon. Nagpasalamat si Andrew. Buti na lang 2 kayong darating kahit yung iba hindi. Kung tutuusin, mahalagang tao sina Miss Sharon at King of War Celestino. Napaka-generous mo para sabihin. Masyadong mapagbigay. Seryosong sabi agad ni Skyler. Kuya, dapat kang uminom ng 1 baso ng alak bilang iyong parusa. Oo, dapat akong parusahan. Agad na nagsalin si Andrew ng 1 baso ng alak para sa sarili at masayang ininom ito. Samantala ang quartet Neil Hugo, Ivan Taylor, Ken Clark at sina anak nasa isang bar habang umiinom. Saglit na pinag-isipan ni Ken ang kanyang mga iniisip bago siya nagsimula. Kapala, alam niyo ba ang tungkol sa malaking balita na ang Kingston Hall at 4 pang makapangyarihang angkan ay napabagsak? Oo, malaking issue talaga. Kakasabi lang sa akin ng tatay ko na maging low profile at huwag masaktan ng sinuman. Pero sa tingin ko, masyado lang siyang nag-iingat para sa kanyang kapakanan. Napangiti ng mapait si Neil, kinuha ang wine glass sa harap niya at inubos ang lahat ng alak. Si Ken naman ay nakabusangot ang mukha. Nagtataka ako kung sino ang taong iyon, sobrang lakas niya talaga. Sa isa pang tala, 6 na araw bago ang birthday party ni Selena. I wonder kung paano ginagawa ngayon. Dapat ginagawa ng lason ang trabaho nito. Oo, napag-isipan ko na rin. Nakalulungkot na wala si Zena kay Ben sa ngayon dahil hindi siya nakakakuha ng anumang balita tungkol dito sitwasyon ni. Ang lalaking ito ay may malusog na pangangatawan at sa halip ay bihasa sa pakikipaglaban. I wonder how he is right now after consuming the poison, tugon ni Neil. Naisip ito ni Ivan, inikot ang alak sa baso at ngumiti sa paraang nag-iisip. Sa palagay ko ay napakahina ng kanyang katawan ngayon na siya ay mahuhulog mula sa isang banhayad na dampi ng iba.
Hindi mo ba iniisip iyon? Nagsimulang tumawa si Ken pagkatapos niyang marinig ito. Hindi ko iniisip na malayo. Ngunit ang isang normal na tao ay nahulog sa puntong ito, medyo malakas at naging sundalo sa loob ng 5 taon, pero sa tingin ko halos kapareho ng katawan ng normal na tao ang katawan niya ngayon. Kahit sinong bodyguard ay kayang saktan siya. Siguro na-discover niya na may mali sa ngayon. Iniisip ko kung pareho silang nag-aalala ni Selena sa susunod na gagawin. Umisi si Ivan. Walang kwenta. Upang maging ligtas sa palagay ko, pinakamahusay na maghanap tayo ng pagkakataon at suriin ang sitwasyon sa kanilang lugar. Gusto kong makita ang kanyang pag-unlad pagkatapos na malason. Tama iyan. Sa bagay, katapat lang naman namin ang bahay niya. Sasamahan kita bukas. Mag-hold ang hands tayo at galitin si Ben. Sabi ni Zina sabay impish smirk. Honey, makulat ka talaga pero gusto ko. Kumalaklak si Ivan. Kabanata 836. Kinaumagahan habang si Selena at ang iba ay namamasyal sa bakuran, naglakad si Ivan at Zina habang magkahawak ang kamay. Ivan, bakit ka nandito? Agad na nagdilim ang mukha ni Selena nang makita si Ivan at Zina. Tanong niya nang hindi tinatanggap. Hindi lang naaga ni Ivan ang girlfriend ni Ben. Nakasama pa rin ni Ivan si Zina nang malaman niyang girlfriend ni Ben si Zina. Bagamat kinaiinisan na niya ang babaeng ito simula pa kanina at gusto niyang makipaghiwalay sa kanya si Ben. Halatang pinapahiya nila si Ben. Hoy, hindi ba ako makakapunta? Pamilya tayo, hindi ba pwedeng pumunta ako para tingnan? Nakangiting sabi ni Ivan. Nandito ako para magtanong tungkol sa paghahanda para sa birthday party ni Selena. Nabalitaan kong nag-book sina Kelly at Cecilia sa pinakamataas na palapag ng isang 6-star hotel. Nang magsalita si Ivan ay nakatitig siya. Gusto niyang obserbahan kung lumitaw na mas mahina. Hindi mo kailangang mag-alala sa bagay na ito, may tiwala ako sa asawa ko. Kapag sinabi niyang handa na ang lahat, saka ihahanda ang lahat. Naniniwala din ako na susurpresahin ako ng asawa ko. Malamig nang umiti si Selena at nagpakita ng estranged expression kay Ivan. Oh my, honey, I wonder what's wrong with me. Nahihilo ako at nanghihina ang mga paa ko. Minsan, nakakaranas din ako ng paghinga at sakit sa dibdib. Pakiramdam ko napakahina ko, ay hindi pipi at hindi nagtagal ay naunawaan niya kung bakit naroon ang kabilang partido. Kusa niyang hinaplos ang ulo niya at tumingin ng mahina na may pagkasimangot sa mukha. Paanong posible, ayos ka lang? Nagulat si Selena sa narinig niya, ayos pa naman kagabi. Bakit bigla siyang nakaramdam ng masama ngayong araw? Nagkatinginan sina Zina at Ivan nang marinig iyon. Tuwang-tuwa sila dahil malamang na nagkaroon ng bisa ang lason. Bagaman hindi niya ito ipinakita sa isang malinaw na paraan at hindi rin siya mukhang labis na mahina, maaaring ito ay isang bagay na may kaugnayan sa kanyang pisikal na lakas. Wala lang, baka may kinalaman ito sa ilang araw na hindi ako nakakapagpahinga ng maayos. Ngumiti nang walang pakialam at sinabi, gusto mo bang pumunta at magpa-check up sa ospital? Bahagyang nag-aalala pa rin si Selena at nagpatuloy sa pagtatanong. Hindi na kailangan yan, honey. Nagkibit balikat. Tingnan mo, hindi ba mas maganda ako ngayon? Bukod doon, ako mismo ay isang doktor. Sinuri ko ang aking sarili at wala akong natuklasang mali. Baka kulang lang sa pahinga. Tuwang-tuwa sina Ivan at Zina nang marinig nila ito. Nako, hindi ba Ben? Pumalik ka na. Sa pagkakataong iyon, binati ni Zina si Ben nang makita niya si Ben na papasok kasama ang dalawang magagandang bodyguard. Kumusta ka kamakailan? Ang tagal na nating hindi nagkikita pero bakit pakiramdam ko ay katulad pa rin ng dati ang itsura mo? Bakit nakaayos ka pa rin? Nakangiting sabi naman ni Ivan. Nabalitaan ko na nagbukas ka ng internet cafe at ngayon ay may-ari ka ng negosyo. May girlfriend ka na ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa aking kasintahan. Napakaganda niya at napaka-wild sa gabi. Hoy ikaw! Namula si Zina at mahinang itinulak si Ivan sa dibdib gamit ang maselang kamao nito. Kabanata 837. Lahat ay maayos dahil madali akong nasiyahan. Umiti si Ben at sinulyapan si Elaine na nakatayo sa tabi niya. Matamis nang umiti si Elaine pabalik at hinawakan ang kamay ni Ben. Zina anak, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan.
Isinuko mo ang isang mabuting tao at nakuha ko na ang mahalagang taong ito ngayon. Ikaw, my girlfriend ka na. Nagdilim ang mukha ni Ivan nang makita sila. Bahagya siyang naiinggit dahil si Elaine ay may magandang figure at magagandang mata. Mukha rin siyang mas bata at mas maganda kaysa kay Zina at parang fairy ang aura. Iyan ay sigurado. Ako ba, Ben Taylor, ay parang isang taong hindi makakapag-girlfriend. Malamig nang umuso si Ben, sinulyapan si Zina at sinabing, naniniwala ako na di hamak na mas magaling ako sa isang taong pinaglaruan ng maraming tulisan ng motor dati. Narinig kong binanggit ito ng kapatid ko noon pero ayaw kong maniwala. Haha, ngayon naiintindihan ko na kung gaano kamura ang isang tao. Makukuha mo siya basta may pera ka. Ikaw, galit na galit si Zina. Walang alam si Ivan tungkol sa nakaraan nila ng mga motor robbers. Wala siyang ideya na babanggitan iyon ni Ben sa sandaling ito. Agad na nagdilim ang mukha ni Ivan. Alam niyang noong huli niyang sinipangan si Zina ay hindi na ito virgin at naisip niya na si Ben ang nakatalik kay Zina noon. Hindi niya alam na nag-cross ang landas ni Zina sa maraming gangster noon. Paano siya mananatiling kalmado kung alam niyang napakaraming lalaki ang sinipangan ng babaeng ito? Bukod pa riyan, mas maganda ang girlfriend ngayon ni Ben kumpara kay Zina. Nagsasabi ba siya ng totoo? Tumingin si Ivan kay Zina at nagtanong na may madilim na ekspresyon sa mukha. Ivan, huwag kang maniwala sa mga kalokohang sinabi niya. I did hang out with the motor robbers before but we only enjoyed a couple of drinking together. Hindi ako basta-bastang babae. Sa sobrang takot ni Zina ay nagmadali siyang nagpaliwanag kay Ivan. Ang kasalukuyang pamilyang Taylor ay isang pangalawang klase na maharlikang pamilya at si Ivan Taylor ay ang young master ng isang pangalawang klas na aristokratikong pamilya. Kung magpakasal sila sa lalong madaling panahon siya ay magiging isang batang may bahay. Hindi ba ito ang buhay na gusto niya noon pa man? Gustong sumbatan ng malakas ni Ivan si Zina. Gayunpaman, naisip niya ito at napagtanto na hindi siya maaaring makipag-away kay Zina sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay magiging laban sa kanya kung galit siya kay Zina at sinabi nito sa kanya ang tungkol sa pagkalason. Maging si Old Master Taylor ay magbabago ng kanyang opinyon tungkol sa kanya kung alam ng matandang master ang isang kasuklam-suklam na gawa. Malinaw na naunawaan ni Ivan na si Old Master Taylor ay isang taong nagbigay pansin sa integridad at katwiran. Hindi niya kukonsintihin ang isang taong gumamit ng mga kasuklam-suklam na paraan. Ben, alam ko na sinusubukan mong itaboy ang pagitan natin. Sa panaginip mo, hindi ako nahuhulog sa pakulo mong ito. Tumawa si Ivan. Inayla niya ang kamay ni Zina at sinabing, halika, alis na tayo. Ayokong mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa mga taong ito. Pagkatapos ng ilang hakbang, nag-iisip si Ivan, tumalikod, at sinabing siya nga pala, bagaman ang kaarawan ni Selena ay sa parehong araw ng kasal ni Cecilia, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Talagang maglalaan ako ng oras para dumalo. Kung tutuusin, pinsan ko rin si Selena at lahat kami ay galing sa pamilya Taylor. Talagang bibigyan ko kayo ng mukha. Malamig na ngumiti pagkatapos niyang marinig ito at sinabing, hindi mahalaga kung bibigyan mo ako ng mukha o hindi. Kung tutuusin, hindi ka namin tinatanggap. Baka ma-disappoint kapag dating mo. Alam na alam ni Ivan na gustong pumunta sa birthday party para makita kung paano siya namatay. Gayunpaman, madidismaya si Ivan noon. Ivan, huwag kang maniwala sa sinabi ng lokong si Ben. Galit siya sa akin dahil hindi niya ako makuha. Pagkalabas nila ng villa, ngumiti si Zina at nagpaliwanag kay Ivan. Kabanata 838. Baby, huwag kang mag-alala. Hindi ako naniniwala sa sinabi ni Ben dahil halata naman na sinadya niyang magmaneho sa pagitan namin. Nakikita ko talaga ang motibo niya. Niyakap ni Ivan si Zina at ngumiti. Gayunpaman siya ay lihim na hindi nasisiyahan. Si Zina ay isang babaeng mahilig sa pera at kitang-kita niya na ang babaeng ito ay isang total gold digger kaya malinaw na totoo ang sinabi ni Ben. Nang maisip niya ito, lalo niyang nilakasan ang desisyong huwag pakasalan si Zina. Gayunpaman, hindi siya maaaring makipagtalo kay Zina sa ngayon at sabihin dito na hindi niya ito pakakasalan. Kung hindi, maaaring sabihin ng babaeng ito sa iba ang tungkol sa kung paano niya hiniling na lason siya. Hindi
Hindi ba nakakatakot kung nakahanap ng panlunas sa mga huling araw na ito? Hindi niya kayang makipagsapalaran kahit na mababa ang posibilidad. Kaya naman kinailangan niyang maghintay ng ilang araw hanggang sa matapos kamatayan ni. Noon makakaisip na siya ng mga paraan para makipaghiwalay sa kanya, bigyan siya ng pera at paalisin siya. Walang hiya talaga si Ivan. Nandito yata siya para pagtawanan. Ang lakas ng loob niyang pumunta ng kusa para magtanong tungkol sa paghahanda sa birthday ni Selena. Umiti si Ben, hinawakan ng kamay ni Elaine at pumasok sa villa. Ayos ka lang. Hindi ka ba talaga komportable? Pagkaalis ni Ivan at Zina ay nakatingin pa rin si Selena nag-aalala. Nakaramdam ng init sa kanyang puso. Silly, napakasarap ng pakiramdam ko ngayon. Hindi mo ba napagtanto kung ano ang narito upang suriin ni na Ivan at Zina? Nandito sila para tingnan kung ano ang magiging kalagayan ko kapag sumipa ang lason. Nandito sila para subukan ng tubig at dahil gusto nilang makita akong mamatay sa lason, pinatikim ko siya. Oh, I see. Grabe ka talaga. Paano ang galing mong umarte na muntik mo na rin akong dayin? Nakahinga ng maluwag si Selena. Sinulyapan ni coquettishly and that look made enchanted. Anong gagawin? Ang asawa ko ay paipang babae na walang utak, natatawang sabi. Namula si Selena, tumingin sa paligid at sinabi pagkatapos niyang matuklasan na walang tao. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, kamakailan ay iningatan mo ang How dare you describe me like that? Bawal mo akong hawakan ngayong gabi. Honey, pasensya na. Umalis ka. Lumipas ang oras at ang balita tungkol sa apat na makapangyarihang angkan ay nawasak sa lalong madaling panahon. Kuminto ang lahat sa pagtalakay nito at bumalik ang lahat sa dati nitong paraan. Sa wakas, dumating ang araw ng birthday party ni Selena at ng wedding dinner ni Cecilia. Mahal, saan ang hotel na nabook mo? Si Selena na nakabihis na ay bumaba at nagtanong. Kahit na naramdaman niya na ano sinabi tungkol sa pagdaraos ng isang party-stirring party ay bahagyang overboard, ngunit siya pa rin inaabangan ang panahon na ito. Napatingin sa oras at bahagyang ngumiti. Tara na. Lahat tayo ay dapat umalis ngayon. Nagbook ako ng isang malaking hotel at ito ay isang 7-star hotel. 7-star? Nagbibiro ka ba? Magkano kaya ang halaga nito? Siguradong nagbibiro ka, no? Nakahinga si Ben ng malamig na hininga nang marinig niya ito dahil sa sobrang gulat niya. Naniniwala ako sa aming Panginoon. Napangiti si Elaine ay ang kataas-taasang mandirigma at ang gayong kaganapan ay walang halaga sa kanya. Siguro nagyayabang ka na naman. Bakit hindi mo sabihin sa amin na sa pinakataas na palapag ng 7-star hotel ang gagawin mo? Inilibot ni Fiona ang kanyang mga mata at galit na sabi. Naramdaman niya yun ay hindi mapagkakatiwalaan. Hoy biyanan, propeta ka talaga. Ganyan talaga, pumiti. Tara na, naghihintay sa atin ang fleet ng mga sasakyan sa pasukan. Kabanata 839. Isang fleet, nagulat na naman ang publiko. Nag-walk out ang lahat. Noon lamang nila napansin ang isang fleet ng 100 Rolls Royces na nakaparada sa pasukan. Niloloko mo ba ako? Kahit na magrenta ka ng 100 sasakyan, magagastos ito ng malaking halaga. At lahat sila ay bago. Napalunok si Ben. Don't tell me ito ang fleet na dadalhin natin. At bakit may mga sariwang bulaklak sa mga sasakyan? Bakit lahat sila ay pinalamutian na parang mga sasakyan sa kasal? At may mga salitang just got married dito. Mukha namang nagulat si Fiona. Halos lumuwa ang kanyang mga mata mula sa kanyang mga socket. Hindi ito maaaring maging mura kahit na sila ay nirentahan lamang ng mga kotse. Ay, alam ko. Sobrang obvious na wedding cars ito. Dapat sila ang inihanda ni Kelly para kay Cecilia. Nagdilim ang mukha ni Andrew. Iyon Kelly at Cecilia, siya ha? Bakit nila ipinaroda ang kanilang mga sasakyang pangkasal sa ating mga tarangkahan? Sinasadya ba nila tayong pasukin? Sa wakas ay natauhan si Fiona. Tama iyon. Paano nagustuhan ng isang good-for-nothing magkaroon ng pera para umarkila ng ganoong fleet? Tanging ang pamilyang Gold lamang ang maaaring magkaroon ng ganoong kalaking halaga ng pera. Kung tutuusin, para ito sa seremonya ng kasal ng kanilang young master. Ngunit sa sandaling ito, isa pang fleet ng mga sasakyan ang nagmamaneho sa hindi kalayuan.
Ito ay mga sasakyang pangkasal din Porsches, Bentleys, Audis, at BMW. Lahat sila ay mga mamahaling sasakyan. Gayunpaman ang fleet ng kotse na ito ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa 100 Rolls Royces. Maraming dumaraan ang naglabas ng kanilang mga telepono upang kumuha ng litrato nang makita nila ang tanawin. Pinuno sila ng dalawang armada ng paghanga. Nagulat din si Selena nang makita niya ang napakaraming Rolls Royces na nakaparada sa gate. Pagkatapos ay lumundag ang puso niya sa tuwa. Kalalabas lang ng pamilya Taylor sa lugar. Tuwang-tuwa ang bawat isa sa kanila, alam nilang dumating na ang armada. Gayunpaman, nabahira ng pagkabigo ang kanyang puso nang marinig niya ang mga salita ng kanyang ama. Tama siya, napakaraming Rolls Royces. No way na pinaghandaan lahat yan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang fleet ng mga sasakyan ay talagang hihinto sa pasukan ng villa ng pamilya Taylor. Muli siyang nabigla nito. Pumiti at hinawakan ang kamay niya. Selena, inihanda ko na itong fleet of cars para sa iyo. Huwag mag-alala tungkol sa pera. Ikaw ang magiging pinakamagandang nobya ngayon. Nobya? Hindi ba birthday party ito? Laking gulat ni Selena. Napaawang ang labi niya sa hindi makapaniwala. Idiot. May utang din ako sa iyo ng maayos na seremonya ng kasal. This has been stirring inside me all this while, kaya ngayon talaga ang huli na araw ng kasal natin. Umiti na puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Sinasabi mo ba na talagang inihanda mo ang buong fleet ng mga sasakyan para sa amin? Ngunit ano ang tungkol sa damit pangkasal? Hindi ba dapat nakasuot ako ng damit pangkasal para sa isang kasal? At dapat naghanda ka ng singsing. Tuwang-tuwa ngayon si Fiona. At hindi mapakali na magtanong kung sana'y nakuha ang pera ay gagawing parehong mataas ang reputasyon niya at ng kanyang asawa hanggang sa langit. Nakaramdam pa siya ng kakapusan sa paghinga. Nanay, binigay na sa akin ang singsing. Suot ko ngayon. Inikat ni Selena ang kanyang mga mata sa kanyang ina. Hindi ka ba masyadong matako? Ano naman ang damit pang kasal? Dapat may damit man lang para sa kasal. Agad na pinindot ni Fiona. Huwag kang mag-alala, inay. Isang profesional na makeup team ang naghihintay kay Selena sa hotel. Pumisi. Hindi namin pwedeng palampasin yun since kasal naman. At naghanda pa ako ng kwintas para sa kanya. Kinubad niya ang kwintas na kasalukuyang suot ni Selena sa kanyang leeg. Sa halip, isusuot mo ang kwintas na iyon. Sabi niya sabay ngiti. Kabanata 804 na po. Anong nangyayari doon? Si Kelly, ang pinuno ng pamilyang Gold at ang iba pa ay nasa kanilang sariling fleet ng mga sasakyan. Tuwang-tuwa ang bawat isa sa kanila. Ang fleet na inihanda nila ngayon ay medyo maganda. Gayunpaman, agad silang nagulat nang makababa sila sa mga sasakyan, napansin ng maraming sasakyan na nakaparada sa harap ng pasukan patungo sa villa na pagmamay-ari at ang iba pa. 20 kotse lang ang inihanda nila para sa kanilang fleet, ngunit mayroon silang halos 100 at lahat sila ay Rolls Royce. Hindi pwede. Ginawa ihanda mo lahat yan para kay Selena. Tumating na rin ang pamilya Taylor. Lahat sila ay natulala. Mukhang nasa mabuting kalooban. Napakunot ang noo ni Ivan mula sa malayo. Naabutan siya ng kalituhan. Nakikita ba niya ang mga bagay? Ayon sa loika, hindi man lang siya dapat bumangon ngayon. Dahil ba sa sobrang lakas ng katawan niya ay kaya pa niyang kumapit hanggang ngayon? Hindi pwede. Lahat sila ay mga sasakyang pangkasal. Si Cecilia na naka-wedding gown ay kumikislap ang mga labi sa mga sulok. Hindi niya yun pinaniwalaan ni Handa ang mga sasakyang pangkasal para kay Selena. Tama iyan. Hindi mangyayari iyon. Wala man lang nakasuot ng damit pangkasal si Selena at sumingit si Sina na nakangiti. Paano nangyari iyon? Gayunpaman sa sandaling sinabi niya iyon, siya mismo ay hindi lubos na naniniwala sa kanyang sariling mga salita. Sa bagay, pag-aari ang nag-iisang villa sa kabilang kalye at ang iba pa. Walang ibang mararangyang villa sa paligid nila. Sa sumunod na segundo, nagulat ang lahat. Yung chauffeur na nakatayo kanina at yung iba pa talaga ang nagbukas ng pinto ng sasakyan para sa kanila. Kumaway sa mga tao sa kabilang side bago sumakay sa kotse. Ito, maging ang kutis ni Master Gold ay namutla. Kasal ngayon ang anak niya. May wedding ceremony din kasama si Selena. Higit sa lahat, ang kanilang fleet ng mga sasakyan ay natalo na sa kanya.
Isa itong malaking dagok sa kanyang reputasyon. Tara na. Pumasok ka na sa kotse. Sa bandang huli, ang Master Gold ay maaari lamang mag-flash ng isang awkward na ngiti at sabihin sa lahat na sumakay sa mga sasakyan. Sundan natin sila, sabi sa driver. Sa lalong madaling panahon, ang armada ng kotse ng pamilyang Gold ay tumungo sa prosesyon at Starfleet sinundan sila sa isang masayang bilis. Ipinangako niya na magpapadala siya ng mga ripples sa buong lungsod. Sa tingin ba niya ay magagawa niya iyon sa pamamagitan lamang ng pag-hire ng isang fleet ng mga sasakyan na ganoon? Anong biro? Marami pang bagay na gagastusin para sa kasal. Si Master Gold na nakaupo sa tabi ni Old Master Taylor ay tumawa bago nagsalita. Nakabok na kami sa itaas na palapag ng isang 6-star hotel, Mr. Taylor. Nais naming mag-book ng isa mula sa isang 7-star na hotel, ngunit hindi namin naisip na isa pang daikon ang mag-book ng lugar ng mas mabilis kaysa sa ginawa namin. Nabook niya ang buong hotel. Dito, kuminto sandali si Master Gold bago nagpatuloy sa pabaayang tono, kaya mahihirapan ka namin sandali. Wala talaga kaming choice. Hindi namin inaasahan ito, buong hotel. How flamboyant. Kailangan niyang gumastos ng hindi bababa sa 10 bilyong dolyar. Napapuntong hininga si Old Master Taylor nang marinig iyon. Ang pamilyang Taylor ay isang pangalawang klas na aristokratikong pamilya ngayon, ngunit hindi sila kailanman gagastos ng ganoong kalaking pera para sa isang seremonya ng kasal. Ito ay tulad ng pagsunog ng pera na para bang ito ay tumubo mula sa mga puno. Kahit na ang venue na nabook ni Kelly ay hindi maaaring mura. Ito ay isang medyo marangyang lugar at nagkakahalaga ito ng halos 200 milyong dolyar. Ngunit ang misteryosong lalaking iyon ay nag-book ng buong 7-star na hotel. Bakit fleet of cars na sumusunod sa atin? Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.